Hi guys! Welcome sa aking vlog. So yun guys, ginawa ko tong video kasi gusto ko tong i-share sa inyo. Itong experience ko ngayon. So gusto ko lang i-share ito lalo na dun sa mga first timer na magta-travel dito sa Cambodia. Kasi ako pabalik-balik ako dito pero ngayon ko lang to na nadanas kumbaga. Kasi hindi ko alam na meron na palang ganito, e-visa, ganyan. Kasi dati, puro tourist lang naman yung akin kasi pwede naman siya i-extend up to 1 year. Pero ngayon guys, ay hindi na siya pwede. Okay? So sa mga first timer na pupunta dito, ganito. Kung magtuturist kayo, kasi free naman yung 1 month na tourist visa. Pagdating pa lang sa airport, mag-ano na kayo doon, magbili na kayo ng e-visa or business visa. Kasi guys, mahirap kapag hindi ka bumili nung business visa. Lalo na kung may plano kang mag-stay sa Cambodia ng medyo matagal. Kung months, ganun, 1 year. So, yun yung kukunin mo. Ako ang nangyari sa akin guys ay hindi ako bumili sa airport pa lang upon arrival, hindi ako bumili ng business visa kasi akala ko yung tourist visa ganun pa rin ng dati na pwede lang siya i-extend up to 3 months, 6 months or 12 months pero ngayon hindi na. Yung tourist visa is extended for 1 month only. So kailangan mo talaga kumuha ng business visa. Ngayon, kung hindi ka sa airport bumili ng business visa, ang mangyayari ngayon, pupunta ka sa border. Mag-i-exit ka. Example, exit ka muna ng border ng papunta ng Thailand or papunta ng Vietnam. Exit ka muna. Tapos babalik ka ulit para bumili ng business visa. Yung business visa kasi, pwedeng 3 months, 6 months, and up to 12 months. So kung yun ang gusto mong mag-stay dito sa Cambodia, kung ganun kahaba ang gusto mo, 'di ba? At saka may ibang company dito na tumatanggap kapag business visa. May tumatanggap na company para makapag-work ka. So ayun guys, ngayon sobrang struggle para sa akin. Na-stress ako ng bonggang-bongga kasi nga ayokong magta-travel ng malayo kasi nga syempre ang budget natin. So ayun, kapag pupunta ka dito, dapat yung pera mo hindi alanganin. Kasi ang grabe, ang dito, yung pamasahe, medyo mahal. Pero yung pagkain naman guys, ay mura naman dito yung mga bilihin. As in, mura talaga siya guys. Kayang-kaya. Pero dun lang ako sa pamasahe talaga medyo namamahalan. Pero ayun nga guys, kaya ginawa ko tong video kasi gusto ko lang i-share sa inyo. Lalo na itong mga nangyari sa akin ngayon kasi wala akong idea. Kasi kala ko, yung tourist visa ay pwede pa din i-extend ng 3 months, 6 months, up to 12 months. Pero ngayon, hindi na guys. Kaya para sa mga may balak pumunta dito sa Cambodia, mga first traveler, ito yung binibigay ko sa inyo na information para hindi kayo matulad sa akin. Okay? Kasi ang hirap pupunta ka pa ng border, 'di ba? Pwede naman pumunta ka sa mga travel agency, magpatulong ka, pero medyo mahal na siya, guys. As in, mahal na talaga. Kailangan talaga magsarili kang pumunta. Yun nga lang, guys, syempre, para sa akin, ayoko na sana magta-travel ng malayo. Kung alam ko nga lang, idun ako sa airport upon arrival, kumuha na ako or bumili na ako ng business visa. Hindi ko naman alam. So ngayon ako, yung case ko, kailangan ko talagang pumunta sa border. It's either border ng Cambodia and Thailand or border ng Cambodia and Vietnam. Pero mas maganda sa border ng Cambodia to Vietnam kasi mas malapit siya kaysa dun sa border ng Thailand at saka Cambodia. So ayun guys, yun lang, paalala ko lang talaga to. Kasi yung na-experience ko ngayon, parang nahihirapan ako. Hindi naman, kung tutusin, hindi naman ganun masyado kahirap.
pero doon tayo sa expenses, 'di ba? Kasi kung doon ka sa airport pa lang, doon ka bumili, so hindi na siya hassle. Ang gagawin mo na lang ngayon, i-extend mo na lang siya sa Phnom Penh. Kasi andun naman yung immigration sa Phnom Penh. So, i-extend mo na lang siya. Hindi mo na kailangan pumunta ng border pa para lang kumuha or bumili ng business visa. So, ayun lang guys. Sana makatulong ito sa mga first traveler na may planong pumunta dito sa Cambodia. So, ayun lang. Maraming salamat. Bye-bye!